Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ginawa mong mga bagong nilikha sa pamamagitan ng anak na naging aming kamukha. Ipagkaloob mo sa amin ang pagpapala na kami maging gaya niyang dakila, pakundangan sa kanyang pag-ako sa aming dalita bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual at hindi ito sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig.
Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya'y papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangag papakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salem, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabay, yaumpong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa Kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon, kailangang siya ay maging dakila at ako na may mababa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa huling pagkakataon, Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas. Ngayon po ay Sabado pagkatapos ng Epipanya o pagkatapos ng pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang o pagpapakita ng Panginoon sa mamayang gabi sa ating liturhiya ay ang pagdiriwang na ng pagbibinyag ni Juan Bautista sa ating Panginoon na siyang ating narinig sa bahagi ng Ebanghelyo na sinasabi kay Juan na yung kanyang binautismuhan o bininyagan ay nagbibinyag na rin ngayon. Bago po yan, atin munang balikan ang ilan sa mga paanyaya sa atin sa ating pong pagdiriwang nitong linggong ito. Nung Lunes, ipinahayag sa atin ni Kristo na pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang
maghari ang Diyos. Ito yung pagsisimula ng ministeryo o public ministry ng ating Panginoon. Talagang puspusan na at ang mahalaga ay mapagsisihan ang mga kasalanan. Hindi pwedeng naiiwan lang tayo sa selebrasyon. Pagdiriwang ng Pasko, maraming masaya, maraming may pera, maraming may regalo, pero nakaligtaan natin na pagsisihan ang ating mga kasalanan. Noong Martes, yung paanyaya ni Jesus sa pagsisimula din natin ng panibagong taon, sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. So matapos yung pagpapahayag, nakita niyang magugutom ang mga tao at sinabihan niyang mga alagad, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Yung pag-ako ng responsibilidad. Hindi tayo pwedeng magturo lang ng magturo, lalong-lalo na hindi tayo pwedeng mabuhay sa tayo na lang yung bibigyan ng bibigyan. Matuto rin tayo ang magbigay. Kung anong mayroon, kung ano ang maibibigay, yun ang ibigay. Kaya nung Miyerkules, ang sabi niya, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Kasi isa sa mga takot natin, baka maubusan tayo, baka mawalan tayo. O yung takot din natin na kaya hindi tayo nakakarating sa ating destinasyon dahil sa mga takot na ito. Nung Huwebes, ang paalala din sa atin nang ipahayag ni Kristo at basahin niya sa sinagoga ang aklat ni Isaías at ang sabi niya, natupad na ang sinasaad o sinasabi dito ng kanya ring ipahayag na sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Kahapon sa pagdiriwang natin ng kapisahan ng itim na Nazareno, ipinaalala sa atin na si Kristo, ang poong Nazareno, ay sinugo ng Diyos. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. At ngayon, kaugnay po ng tema, marahil dito rin po kinuha ang tema ng kapistahan ng itim na Nazareno na sinasabing, kailangan siya ay maging dakila at ako na may mababa. Dapat siyang itaas at ako na may bumaba. So, nawa sa pagpasok natin sa panibagong o sa another season, yung tinatawag na karaniwang mga panahon pagkatapos ng pagbibinyag kay Kristo, atin din pong masimulan na maibaba ang ating mga pride na siyang nagiging dahilan ng hindi natin pagkakasunduan, nagiging dahilan ng ating mga tampuhan. Kaya maganda po na matularan din natin ang halimbawa ni San Juan Bautista. Kasi, di ba, kung titingnan natin, sa ating pang-araw-araw na pagsisimba, sa pang-araw-araw natin pakikinig ng mga salita ng Diyos, ang isa sa inaasahan natin, nagkakaroon tayo ng maturity. Maging mature sa ating pananampalataya. At kapag ang isang tao mature, kayang-kaya niyang harapin yung mga insecurities niya sa buhay. Yung pagiging insecure, isa yan sa nagiging problema natin. No? Yung pag nakaramdam ka ng insecure, minsan kahit nga sa mismong asawa mo, hindi mo lang naman masabi, pero pag nai-insecure ka na, yan na nagsisimula yung magngit-ngit ka sa inis, sa galit, nauuwi sa pag-aaway-away. Kasi tinan nyo, sabi dito, lumapit yung iba kay Juan Bautista, yung bininyagan mo, ngayon nagbibinyag din.
Pero ang attitude ni Juan, parang wala namang problema doon. Kasi malinaw sa kanya na kailangan siyang bumaba para mas makilala na si Kristo. Yung kusa siyang bumababa at tinatanggap niya. Tapos na yung kanyang part. O kaya naman, okay lang. Kung dalawa kaming nagbibinyag, dalawa kaming nagpapahayag ng pagsisisi ng kasalanan, anong problema doon? Yun nga lang, no? Sabi ko nga, pag tayo minsan pinangunahan ng pagiging insecure, wala talaga. Ang tingin natin sa mga gumagawa din ng mabuti, naghahangad din ng kabutihan, threat para sa atin, na parang dapat ako lang. No? So, isa yun siguro no, na mas makita natin. Kung tayo ba ay nagmamature na sa ating pananampalataya, na mas natutuwa tayong mayroong mga gumagawa at mas maraming gumagawa ng mabuti. Amen? Tulad ni San Juan, manalangin tayo na maging tapat sa ating bukasyon at misyon bilang mga Kristiyano. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, nawa ang aming pakikibahagi at pagmamalasakit ay maipaabot maging sa mga di kasapi ng ating pamilya, pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating binyag naway isagawa bilang isang panawagan para makisalamuha at makiramay sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataang lalaki at babae, naway makinig sa Espiritu na nasa kanilang mga puso at tumugon sa mga ibinubulong nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga hinahamak, mga nalulumbay at mga dukha, naway makabatid ng mabuting balita ng presensya ni Jesus sa pamamagitan ng ating bukal sa loob na pakikitungo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng bunga ng biyayang dulot ng kanilang binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. For the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy on, God and sinners reconciled. Joyful all in nations rise, join the Lion of the stars. Where angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. For the herald angels sing, glory to the newborn King. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Renato na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos,
ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pangsamantala, makamtan namin ang aming inaasahan pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.